Yung Senate President of the Republic of Facebook, nag-live selling na naman mga tol. Pero katulad po ng nakagawian, ito po yung live seller na hindi po nakakabenta. Pero ano nangyari kay Mamba? O, tira niya si Mamba. Hindi, nagmamating kasi yung balahibo niya, hindi nasusuklay kaya nagkabuhol-buhol. Sabi ng vet, i-groom na lang, i-shave muna. Pero balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Ayun nga po, hindi kasi matanggap nitong si Alan Peter Cayetano na talagang wala na sa kanyang tiwala ang majority ng mga kasamahan niya po dyan sa Senado. Kaya patuloy po itong nagla-live selling pero hindi pa rin pumapatok sa publiko. Ang naniniwala na lamang po kay Alan Peter Cayetano ay ang mga Duterte supporter. At perhaps ilan sa mga Duterte supporter, partikular mga senador, nagigising na sa katotohanan na pinaglalaruan lamang sila nitong si Cayetano, ginagamit sila para po sa personal na interest nito. Una na pong nagising sa katotohanan dyan, si Senator Chis Escudero. Kaya naman noong June 11, 2026, ito po ay dumalo na June 3, 2026 ay dumalo na sa sesyon ng Senado at nakabuo po sila ng quorum na nagdulot sa pagbakante sa lahat ng posisyon diyan sa Senado kasama ang posisyon nitong si Alan Peter Cayetano. At kahapon napag-usapan natin dahil malakas talaga ang ugong na itong isang sa mga senador ay lilipat sa Gatchalian Block. Ito pong si Joel Villanueva ay talagang pinag-uusapan patuloy na posible talagang lumipat kay Gatchalian. In fact, yung video niya kahapon parang senyales na po ito ng kanyang layunin na magtrabahong muli. At ito pala ay hindi lamang kusang loob ni Joel Villanueva, no? Sapagkat maraming factor siyang ikinonsidera dito kung ang pagbabasihan po natin yung kanyang naging statement at higit sa lahat, ito pong statement ng kanyang tatay, no? Si Brother Eddie Villanueva. Basahin po natin yung naging statement ni si BAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva. Hindi pa ako JIL kasi ang tawag po kay Eddie Villanueva ng publiko ay Brother Eddie Villanueva. Sabi po dito sa balita ng Inquirer.net, sundin mo ang konsensya mo. Ayon po kay Congressman Eddie Villanueva, ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo. Sino ba mga kaibigan ni Joel Villanueva dyan? Hindi ko alam kung sino-sino, Pero definitely ang mga kasamahan niya, yung nasa Cayetano Block sa ngayon. Magdesisyon ka, hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang dapat manaig. Napakagandang payo po nito para sa isang ama sa kanyang anak at siyempre leader ng isang organisasyong relihiyon para naman sa kanyang mga tupa. Ika nga, Pero malamang sa malamang, ito ang naging basihan ngayon ni Joel Villanueva para ilabas po yung kanyang statement na ito kahapon. Pakinggan po ninyo ito mga tol. Pasensya na kayo, naglalaro yung mga aso ko. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao.
Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Pag pinakinggan mo yung salita ni Joel Villanueva, to be honest with you, mas convincing siya kaysa dito kay Alan Peter Cayetano, no? Na parehas gumagamit ng mga salita ng Diyos. At dahil po dito sa statement na yan ni Joel Villanueva na sa paniniwala ko nag-ugat sa payo sa kanya ng kanyang ama, binabanatan ngayon si Joel Villanueva ng mga DDS na. Partikular, si Alan Peter Cayetano na hindi man direktang bumabanat sa kanya pero nagpapahiwatig na. Kaya yan ngayon sineshare ng mga DDS. Hindi lamang ng mga manunood o mga mambabasa ng mga DDS kung hindi mga content creator. At dito nga po sa isang shared post nitong isang DDS, I believe, binahagi niya ito pong sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano sa kanyang live selling na hindi naman po bumibenta maliban po sa mga DDS na bumibili po sa kanyang mga sinasabi. Pero pasensya na kayo, papakinggan po natin ito mga tol. At huwag kayo sanang umalis kasi napakahalaga naman ng mga bagay-bagay na malaman natin from the horse mouth, ika nga, ano. After this, tuloy lamang tayo sa pagre-react dito po sa mga balita na may kaugnayan po dito. Lalong-lalo na yung mga matatapang na pahayag ni Senator Ping Lacson. Pakinggan po natin ito mga tol. To the whole Villanueva family, nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang in-offer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto. Wala pong katotohanan yan mga tol. Ito yung malinaw na panggagaslight sa publiko. At ang nakikita ko po dito, kaya ginagawa ito nitong si Alan Peter Cayetano para lamang patuloy niyang hawakan yung kanyang posisyon. No? O pangatwiranan na kaya nangyayari sa kanila ang mga bagay-bagay na yan ay dahil lamang sa politika. Hindi po totoo na dahil po yan sa politika. In fact, kung kasaysayan na nga lang din mismo ang pag-uusapan sa pagkatao at paglilingkod sa bayan nitong si Senator Jinggoy Estrada, hindi naman siya ngayon lamang nasampahan ng kaso. 'Di ba? Kumbaga sa legal na termino,
yung mga ginagamit po ng mga abogado at nasusulat sa batas, bagamat ako po hindi abogado, tinatawag po nila itong recidivist, no? May 4 na uri nga po ng mga umuulit ng krimen sa ilalim po ng revised penal code eh. Isa po diyan yung recidivist, no? Meron tinatawag na reiterasyon, meron tinatawag na quasi-recidivist, at nakalimutan ko na yung isa. Pero basically, kapag ka ikaw ay umuulit ng paglabag sa batas, yan yung mga terminong maaaring gamitin sa'yo. At itong si Jinggoy Estrada, hindi naman ngayon lamang gumawa di umano ng ganyang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Noong 2001, siya ay nasampahan ng kasong plunder. 2014, plunder. Ngayon 2026, plunder. Tapos sasabihin nila, politika. May mga ebidensyang nagtuturo. Even dito kay Senator Joel Villanueva, na pinalalabas nitong si Alan Peter Cayetano, gigipitin ngayon para bumaliktad at mawawala na ng kaso, hindi rin po yan totoo. Sapagkat ito lang ang kasiguruhan ko rito, mga tola, sa aking opinion, no? Kahit bumaligtad itong mga senador na kumakampi kay Alan Peter Cayetano, na may mga kasalukuyan ng kinakaharap na problemang legal, hindi magbabago ang posisyon dyan ng ombudsman. Si Senator Jinggoy Estrada, maninindigan daw. Wala na tayong magagawa sa kanya kasi still pinili niya pa rin mag-side sa kampo ni Cayetano na alam naman natin kung ano ang layunin talaga. Ako direkta kong sasabihin sa inyo ito na ang kampo nitong si Cayetano direktang maninilbihan ito kung ano ang interes ng mga Duterte. Si Joel Villanueva, pag ito po'y tumawid ng bakod mula kay Cayetano hanggang papunta dito kay Gatchalian, hindi magbabago ang katotohanan na ito po'y masasampahan ng kaso. Baka ngayong araw na ito, bukas o sa mga susunod na araw, ng ombudsman para sa kasong plunder. No? Kaya kung gagawin naman ni Joel Villanueva itong pagbabaligtad na ito, mas naniniwala na ako ngayon doon sa sinasabi niya na kailangan nilang tumugon kung ano yung trabaho ng isang senador. Biruin ninyo, saan ka naman nakakita na ikaw pinagkatiwalaan ka para magtrabaho bilang senador, tapos ilang araw na kayong hindi magtatrabaho dahil lamang sa kapritsyo nitong si Alan Peter Cayetano? Sa tingin ninyo, yung mga senador dyan sa Cayetano Block ay nanaisin na patuloy silang hindi magtrabaho? I don't think na ganun ang isipan ng mga yan. Maaaring nakikisama lamang sila dahil may kanya-kanya silang personal na interest na nilalayon, pero sa huli, hindi nila maikakaila na minamatyagan sila ng taong bayan at huhusgahan sila kung ano yung kanilang ginagawa at mga sinasabi. And na-realize yan marahil nitong si Joel Villanueva. Kaya ngayon nagsalita itong tatay niya. Kasi hindi naman magsasalita dito si Congressman Eddie Villanueva ng mga ganitong kataga kung sa tingin ninyo ay hindi humingi ng payo itong si Joel Villanueva. Ang linaw-linaw ng sagot, ang linaw-linaw ng sinabi dito ni Villanueva na nakakatanda sa kanya. Ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Ibig sabihin, humihingi ng payo itong si Joel Villanueva. At yung payo na yon ng kanyang ama, nararapat lamang. Magdesisyon ka hindi kung ano yung gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang dapat manaig. At alam naman natin kung ang Diyos ang pag-uusapan para sa ikabubuti. Di ba? Hindi naman nagnanais ang ating Diyos ng ikakasama. At ano ang mabuti bilang isang senador? Magtrabaho ka. Salamat sa nag-send ng ating blessing ang aga no?
No? Inuulit ko mga tol, salamat po sa mga nagsesend ng super sticker sa atin. Pero, para maiwasan na po natin yung tampuhan, kasi may mga nagtatampo eh. Katulad ng sa programa ni Banat Bay, sinasabi ng mga manonood na iba doon, hindi daw binabasa yung mga mensahe ng mga manonood niya maliban sa mga nagsesend ng mga digital gift. Ayoko pong mangyari dito sa akin yon. Ano? Pero salamat na rin po sa inyo. Sapat na po talaga sa akin mga tol sa totoo lang na ako po'y pinapanood ninyo. No? I-turn off ko na kaya yung super chat para sigurado tayo na hindi na kayo makakapag-send. Kaso lang iniisip ko, pag ginawa ko yan, baka magtampo si YouTube sa akin kasi alam nyo, kumikita din ng YouTube dyan. Ito, practical lang tayo. No? Ang super chat po na binabayad ninyo, salamat sa iyo. Pasalamatan natin. Si Trinity, maraming salamat. Para alam nyo, halimbawa nag-send po kayo ng 100. Alam nyo po ba kung magkano mapupunta sa content creator? Basically 70. Babawasan pa po yan ng tax. Mga mapupunta na lang po dyan, mga 50. Yung 30 mapupunta direkta kay YouTube. Kaya nangihinayang din ako. No? Total, marami naman pong manonood tayo ngayon. Sapat naman na po yung kikitain ng mga videos natin. No need to send super chat. Ayoko lang i-turn off yan kasi baka hindi ako pabura ni YouTube sa algorithm. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko po tina-turn off yan. Baka hindi po ako pabura ni YouTube sa algorithm at hindi niya ako batuhan ng manonood. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy kayong sumusuporta sa akin mga tol. Ang dami na naman natin ngayon. Ang aga-aga pa. 3,700. Sapat na po yan. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ito nga po yung payo nitong si nitong si Eddie Villanueva sa kanyang anak. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo at yun ang tapat manaig. Siguro, hindi ako JIL pero this is the best advice na masasabi ng kanyang ama sa kanyang anak. Dahil ako'y naniniwala na kapag sinunod mo ang layunin ng ating Diyos, mabuti ito. Walang layunin ang Diyos na masama para sa kanyang mga anak. At tayo bilang anak ng Diyos, nagiging parang relihiyoso ang datingan natin. Pero ito kasi yung katotohanan eh. No? Sa totoo lamang, kung si Alan Peter Cayetano ikinakasabuhay nito, ang kanyang mga sinasabi na salita ng Diyos, wala tayong gulo ngayon. No? Bakit may gulo? Kasi ang mga sinasabi ni Cayetano ay taliwas sa kanyang mga nagiging aksyon. Magagalit na naman kayo pero itutuloy ko po itong pakikinig sa kanya. Toto, with Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Parang totoo, ano? Di ba mga tol? Parang totoo yung sinasabi niya. Anyway, hindi na natin tatapusin yan. Kasi ito talaga yung katotohanan eh. No? Sa mga sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano, if you read between the lines, sa huli, posisyon niya ang kanyang pinangangalagaan. Ngayon, nagiging vocal siya kunyari sa flood control project. Diba? Sinasabi niya, if it were only a contest for the throne, then let 13 senators choose another Senate President tomorrow. Sana magkaroon ng 13 bilang ngayon para masipa ka na talaga, finally. No? The leadership question could be settled in a single afternoon. But that was never the real issue. Ito na, yung panggagaslight niya kunyari. No? The real issue is why there is such determination to keep the truth about the flood control scandal from coming out. Coming mismo sa senador na hindi dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing na ayaw pumirma sa Blue Ribbon Committee partial report. Kung talagang totoo ang sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano, pipirmahan nila yung report at dedebatihin nila yon sa plenaryo. Di ba? Ayun yung pinupunto ni Senator Ping Lacson eh. Na kung kulang ang report,
pumirma ka pero nagdi-dissent ka dyan. Hindi ka sumasang-ayon. Kasi ito pagdebatihan natin. Merong 18 Marines na dapat magsalita na hindi nyo pinapakinggan. O, ano ginawa nila? Hindi nila pinirmahan. Tapos, magsasalita sila ng ganito na itinatago ang katotohanan mula sa mga flood control scandal na ito. Anak ng teteng talaga to si Alan Peter Cayetano, ano mga tol? O, anong sinabi ni Senator Ping Lacson sa mga interview na kanya pong pinaunlak? Nakahanda ang majority block sa mga maruming balak ni Cayetano sa Senate Special Session. No, yan po ang tiniyak ni Senator Ping Lacson. Kasi nakikita niya dito kay Alan Peter Cayetano ang isang tao na gagawin ang lahat para lamang sa interes nito at sa posisyon na kanyang kinahawakan. Bago tayo magpatuloy dyan, balikan natin muli ang mga balita kaugnay niyan. Kung magkakaroon po ng special session ng Kongreso, tiniyak ni Senator Joel Villanueva ang kanyang pagdalo. Ang hindi pa matiyak ay kung kaninong grupo siya aanid. Nakatutok si Darlene Kai. Ay sorry, Marines ba na sabi ko? Oo nga pala. Dapat pala 18 Marites. No? Patawarin niyo ako mga tol kung nasabi kong 18 Marines. 18 Marites. No? Ang hirap mag-move on, talo Hinebra kahapon eh. First time kong manood sa Araneta Coliseum. Hindi, first time kong manood ng laban ng Hinebra. Live. Ng teteng na yon, tuwang-tuwa na kami tapos biglang malulungkot sa huli. Di ba? May game 7 pa naman. O, balik tayo dito. Kaya naglaps yung memory ko kanina dahil sa hangover ng pagkatalo sa Hinebra kagabi. 18 Marites dapat. O, balik po tayo dito sa pakikinig. Hindi po ito panahon ng kampihan. Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service kanina ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Block na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinediye adjournment at Bakit sila hindi dumadalo? Kasi hindi naman kagustuhan ni Joel Villanueva. Nakikita na natin ngayon mga tol. Di ba? Hindi naman magsasalita si Joel Villanueva sa video na ito ng ganon kung sa tingin niya gusto niyang hindi pumasok sa Senado. In short mga tol, hindi sila pumasok diyan simula nung June 1, June 2 at June 3. Hindi dahil kagustuhan ni Joel Villanueva, but unfortunately pinahintulutan niya ito kasi sinunod niya. Kagustuhan yon ni Alan Peter Cayetano. Bakit? Para maprotektahan ni Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon. Dahil alam ni Alan Peter Cayetano na kapag nakumpleto sila noong June 1, yung mga senador present dyan, without Bato de la Rosa, without Jinggoy Estrada dahil nga inaresto na, tapos alam niya na, no, na merong isa na lilipat at yun nga ay si Senator Chis Escudero. Bakit? Kasi ang rumors dyan, tinatawagan ni Alan Peter Cayetano at ng ibang grupo nila di umano itong si Chis Escudero pero hindi na sinasagot yung mga tawag nila. Kasi decided na di umano si Chis Escudero na gawin yung kanilang trabaho bilang senador. Yun naman ang dahilan kung bakit bumaligtad si Chis Escudero, di ba? Sa podcast na kanyang in-upload na nasa YouTube at Spotify, sama sa mga ibang social media platforms, pinaliwanag niya doon yung kanyang kadahilanan kung bakit siya lumipat sa majority. Hindi dahil sa politika daw, kung hindi, yun yung nararapat para hindi sila lumabag, in particular, sa saligang batas. Kasi saan ka naman nakakita
na yung mismong Senate President ayaw pumasok at magdudulot ito ngayon ng paglabag sa saligang batas. Dahil sinasabi sa saligang batas sa pagpapaliwanag nila at ng mga abogado na hindi ka pwedeng hindi magsesyon ng hihigit pa sa 3 araw kung ikaw ay hindi nagpapaalam sa counterpart mo, which is the House of Representatives. No? Pasensya na kayo, ang gulo ng mga aso. At ganun nga, pagka pumasok ito pong grupo ni Cayetano, mawawala na totally yung posisyon kay Cayetano at iba pang mga posisyon diyan. Kasi simple majority quorum. Oo, hindi makakapag-elect ng Senate President. Pero magagawa ng majority na ibakante ang lahat ng posisyon. At ganon yung nangyari noong June 3. Ngayon, sinasabi ni Cayetano illegal daw yon. Pero lagi siyang nag-argue, laging nagla-live selling sa social media. Alam niya naman bilang abogado na hindi iyon yung tamang forum para makakuha siya ng kakampi, no? Nakakampi na mauuwi sa legal na proseso. Kasi ang social media, marami siyang kakampi diyan, mga DDS. Pero basically, wala itong epekto sa posisyon na kanyang hinahawakan knowing na siya isang lawyer at alam niya dapat yun. Ang punto mga tol, hindi niya dinadala sa Korte Suprema kasi alam niya na matatalo din siya. Kaya ang gagawin niya na lamang, kukuha ng simpati mula sa publiko at kung ano-ano ang mga sasabihin, gagamitin pa itong flood control project anomalies. Ganyan mapanlinlang itong si Alan Peter Cayetano. Ang Kongreso. Pero nais ng bagong Senate majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva. I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinukonsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa Yan po ay bahagi ng interview kay Senator Ping Lacson. Ito po yan. Pero papanoorin natin ng buo yan, re-reaction na natin. Balikan muna natin itong mga to. No? Bahagi naman ito ng interview na yon. Sinasabi dito sa balita ng Abante News Online na tinitiyak ni Senador Panfilo Ping Lacson itong linggo, kahapon, na nakahanda ang majority block ng Senado na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa anumang maruming balak ni disgrasyadong ex-Senate President Alan Peter Cayetano sa special session ng Senado. Bakit po ito sinabi ni Senator Ping Lacson? Simple lang ang dahilan, kasaysayan mga tol. Hindi naman kasi ngayon lamang maaaring gawin niya ni Alan Peter Cayetano. Parang ang inuulit niya yung disgrace na ginawa niya Partikular sa House of Representatives. Hindi yun makakalimutan ng tao, lalong-lalo na ngayon na ang mga records ay easily accessible sa mga individual, no? Mag-type ka lamang ng impormasyon at ihingin mo yung partikular na kabuuan nito sa internet, ibibigay sa iyo Katulad po ng ginawa niya sa House of Representatives nung siya'y hindi tumupad sa isang gentleman's agreement. And worse doon mga tol, siya'y nangako pa sa harapan ni Rodrigo Duterte para sa isang term sharing agreement. Ganoon po kawalang hiya itong si Alan Peter Cayetano.
Biruin mo, sarili mo ng amo. Pinagkasundo kayo na paghahatian nyo yung termino sa House of Representatives bilang speaker. Tapos nung dumating na yung panahon na ikaw na ang dapat magparaya, kasi una nang nagparaya yung isa, para ikaw ang maunang umupo bilang speaker, ayaw mo nang bitawan ito to the extent na ipapakandado mo ang plenaryo, tapos tatanggalan mo pa ng wifi para lamang hindi makapagdaos ng sesyon yung speaker na bago. Ngayon, malamang sa malamang gagawin na naman nila yan. Pero iba na ang sitwasyon kasi ang may hawak na ng leadership diyan sa Senado at ang meron ng operational control, si Senator Sherwin Gatchalian. No? Pero hindi lang diyan matatapos yan. Kasi ang mga naratibo nitong sina Cayetano ay patuloy na gagamitin ang issue sa flood control. And hoping sila na mag-create po ito ng galit. Hindi lamang sa publiko kung hindi partikular sa hanay po ng ating mga kasundaluhan. Pero bilang dating uniform personnel at graduate ng Philippine Military Academy, ito naman yung paniniwala nitong si Senator Ping Lacson. No? Na hindi magagamit nitong sina Alan Peter Cayetano at lahat ng mga naghahangad na makumbinsi itong armed forces o uniform personnel natin na i-destabilize ang gobyerno. Sapagkat ang paniniwala ni Senator Ping Lacson, hindi nila kayang tibagin ang professionalismo ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. And I agree. No? Kasi sa totoo lang, ako dati pulis. Hanggang ngayon naman may mga kontak ako dyan. Hanggang ngayon may mga nakakausap ako dyan. Oo, pagdating sa usaping politika, marami rin naman talaga sa kanila ang sumusuporta sa mga Duterte. O, hindi po yan may kakaila. Pero alam nila yung limitasyon ng kanilang pagsuporta. At mas tinitingnan nila na sila po'y mga pulis. I do not know sa mga sundalo kasi di ko nakakausap ang mga sundalo, pero na sila yung mga pulis at mga profesional na ang talagang dapat pinupukusan nila ng todo yung kanilang sinumpaang tungkulin sa publiko, sa konstitusyon, at siyempre sa Diyos. Kaya ka nga, pag ikaw'y nanunumpa, di ba? Itataas mo ang kanang kamay mo, tapos sa huli, yun yung panunumpa mo sa harapan ng publiko, sa tao at sa Diyos. Hindi nyo malilinlang ang mga ito. Tapos na ang panahon, Alan Peter Cayetano, pati na kayong mga Duterte at sa mga supporters nito. Tapos na ang panahon na ang mga sundalo, ang mga uniform personnel ay makikilahok sa mga armadong pag-aalsa. Saka walang dahilan no? Lalong-lalo na sa hanay nila na ibibigay lahat ng mga dapat na benepisyo para sa kanila. Itong mga nangyayaring korupsyon sa ating lipunan, hindi po ito direkta dapat pakialamanan ng armed forces at makikipag-medal sila sa politika. Hindi pa pwede yun. No? Sana maunawaan ito ng mga naghahangad na guluhin ang gobyerno. Pero tingin ko hindi nila gagawin unawain kahit alam nila na sila yung mali. In fact, sa mga nakita akong post lately, ang hirap lang ng internet doon sa Araneta kaya hindi ako makapag-browse ng balita habang nanonood ng basketball Pero nakita ko nung makapasok ang internet, may post itong si Mike Defensor. Tapos sinasabi niya doon sa page niya na magtutuloy daw yung Blue Ribbon Committee hearing ni na Marcoleta at ang nakakatawa doon mga tol, sa ibang lugar. Hindi ko matandaan yung place pero sa ibang lugar, hindi sa Senate of the Philippines. Ano yun? Blue Ribbon Committee?
o bogus hearing? Saan ka naman nakakita ng Blue Ribbon Committee na idaraos? Hindi sa Senado. Pwede siguro ang mangyayari idaraos sa ibang lugar, pero ang mga personnel mula po sa Blue Ribbon mismo. Ito hindi eh. Kaya ang nakikita ko doon, ang gagawin nila ay naratibo kung ano yung gusto nilang lumabas sa publiko, yun yung pag-uusapan nila. Tapos sisikapin nilang magalit ang publiko. Sisikapin nilang magalit ang mga uniformadong hanay ng ating gobyerno. Pero hindi kayo magtatagumpay kung sino man ang mamumuno dyan. Sa Martes yata yun. Sa Martes. Ha? Ito, puntahan nga natin yung mismong page nitong si Mike Defensor. Mabanggit na natin ito. Pero pag-uusapan natin ito in a separate live streaming. No, para mas mahaba, mas marami tayo diyan na bakit hindi ko makita page ni Mike Defensor? Binlock niya ba si Top 1? Mike Defensor. Oh, hindi naman. Teka lang titingnan natin. Mga tol. Hindi ko makita. Anong nangyari? Naka-block ba ako sa kanya? Anyway, hindi ko makita eh. O sa Batas PH na lang yata. Parang shinare naman ito. Binlock ba ako ng admin ni Mike Defensor? Hindi naman ako mahalaga. Bakit nila ako binablock? Nasa nababanda yun. No? O, hindi ko makita. Pero, maliwanag doon sa nabasa ko na yon. Eh, nakita ko po siya kagabi. Kaya ko nga po ito binabanggit sa inyo eh. No? Na ipagpapatuloy nila ang Blue Ribbon sa ibang lugar. Hindi ko makita. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ngayon, puntahan na natin ito pong interview kay Senator Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo, Senator, sir. Good morning po. Yeah. Nimpa, Isa, magandang umaga sa ating lahat. Good morning, sir. Parang under the weather si sir. Oo nga. Oo. Ayan, pero salamat po sa pagpapaunlak. Una, sir, meron pong ito na muna, sir, itatanong namin. Si Senator Joel Villanueva, meron po siyang sinabi, recorded message niya para sa mga members ng Jesus is Lord Fellowship na pag nagpatawag ng special session, ang presidente, dadalo siya. So ano po ang dating nito sa inyo? Anong significance nito? Putulin natin. Ito, nakita ko yung balita lang. No? Yung sinasabi na Blue Ribbon daw. Ito si Mike Defensor ang nag-post eh. Ito nga bakit hindi ko makita bigla page niya? Tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Ba siya pa nag-aanunsyo, no? Tinatawagan ng lahat ng ating mga kababayan na makiisa at sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing. Saan gaganapin? Double Gem EDSA Garden Events Place. Saan ka naman nakakita na Blue Ribbon Committee? Sa ibang lugar gaganapin? Walang pahintulot ng mismong Blue Ribbon Committee na lehitimo? O, sino ang mga dadalo? Sabi dito, dadalo ang 18 marites. Madadagdagan pa ng 14 na marites. At ang mga senador na sila Anan, Pia Cayetano, Marcoleta, Amy, Camille at Mark Villar, Padilla, Legarda, Estrada, Go, Villanueva at De La Rosa. Tingnan nyo kasinungalingan nito. Maniniwala ka ba na dadalo si De La Rosa dyan? Maniniwala ka ba na makakadalo si Estrada dyan? Baka nga si Villanueva hindi rin dumalo dyan. Bukas yan tingnan natin. Balik tayo kay Senator Ping Lacson. Sir. Actually, hindi lang siya, kami lahat. Opo. Dapat mag-attend ng special session. Mm-mm. Kasi merong reason yan eh. Halimbawa, natatandaan ninyo, hindi na nakapag-meeting yung Commission on Appointments, di ba? Opo. Kasi nagkagulo-gulo. Ngayon, may mga at least I think 5 opisyal doon due for promotion to either Commodore or General, Brigadier General, na aabuti ng ban, doon sa 1-year ban. Meaning, yung kanilang birthday, magaganap between probably now and yung kanilang promotion, yung confirmation. So, anong importance doon? Di ba may epekto yan sa moral ng ating mga sa sandatahan lakas. Opo. Hindi lamang doon sa 5, kung hindi dahil sa ang impact is dahil sa gulo sa Senado, mawiwindang yung kanilang well-deserved na promotion sana. O Diba? Balikan natin yung mga binabanggit na yan ni Senator Ping Lacson, mga tol. 2 oras tayong magla-live ngayon. Huwag kayong aalis. Sana samahan niyo po ako. No need to send super chat. Samahan niyo lang ako. Masayang-masaya na si Top 1. Alam niyo,
Isa yan sa mga hindi katanggap-tanggap para sa hanay ng mga armed forces. Yung ginawa ni Cayetano na yan at ng mga kagrupo niya. Biruin mo, itong mga promoted generals na ito, magre-retiro na ito. Sooner or later, magbe-birthday na yung mga yan at pag hindi nangyaring makumpirma yung kanilang appointment promotion, tapos yung ranggo na dapat susuotin nila, mawawala sa kanila yun. Dahil kay Cayetano at sa mga senador na hindi nagpakita nung araw na kukumpirmahin sila, June 1, June 2, June 3, hindi na naman nangyari kasi wala din yung ibang mga senador. Di ba? Yan ang susubukang ayusin ng Senado kung sakasakaling magkaroon ng special session. And I hope magkaroon. Bakit natin pinapaalala ito? Kasi isa yan sa dahilan sa paningin ko na hindi magtutulak sa armed forces para kampihan itong mga, biruin ninyo, kakampihan pa kayo tapos yung trabaho ninyo na dapat gagawin nyo lamang, hindi nga pabor yan eh. Hindi pabor yung hinihingi sa inyo ng mga bayani po na ito ng ating bayan. Itong mga sundalo na ito. May mga tao yan. Yung isa dyan, sinasabing mataas ang katungkulan sa isang unit ng armed forces. Anong sasabihin niyan sa mga tao niya? Nang dahil lamang sa pamumulitika nitong sina Alan Peter Cayetano, hindi siya ma-promote. Samantalang binigay na sa kanya. Kaya wag nyo nang pangarapin, Alan Peter Cayetano, pati ikaw, Mike Defensor, nakakampihan kayo ng armed forces. Malabong-malabo kasi talaga yan mga tol eh. Isa sa mga nagtitrigger dyan, i-share ko na sa inyo tong panulat ni Fiscal EJ. Basahin natin ito. Nabasa ko lang to kanina pagising ko. Pero ito ay sa wikang English kaya ipatagalog natin kay ChatGPT. No? Si Fiscal naman dito, nagtatanong, agree or disagree? Basahin ko po sa inyo. Translate in Tagalog. Panulat ni Fiscal EJ ito sa wikang English. Yan. Pananaw sa politika. Bakit hindi kumakampi kay Sara Duterte? Ito partikular hindi ko sinasabing ganito ang posisyon ng uniform personnel. Pero pwede nating i-apply sa ating lahat. Ang partikular kasi dito, ang mga kakamping at progresibong grupo tinutukoy niya. Bakit hindi kumakampi kay Sara Duterte ang mga kakamping at progresibong grupo? Hindi maintindihan ng mga DDS kung bakit tumatanggi ang mga kakamping at mga progresibong grupo na sumakay sa anti-Marcos na kilusan at sa halip ay hindi sumusuporta kay Sara Duterte. No? Kasi itong si Alan Peter Cayetano mga tol, kaya niya naman ginagawa lahat ng mga yan bukod sa kanyang layunin, protektahan ng mga Duterte. Pag naprotektahan niya mga Duterte, babalik ulit yun sa kanyang layunin posisyon sa gobyerno, kapangyarihan. Baka nangangarap pa nga itong maging vice-presidente ni Sara Duterte kung maging presidente si Sara. Simple lang ang sagot. Para sa kanila, si BBM ang mas maliit na kasamaan. O yan disagree or disagree? Agree or disagree? Tanong naman niya ni Fiscal EJ. Ako, hindi ako 100% sumasang-ayon dito. Pero naniniwala ako na maaaring ito talaga ang dahilan. Nakikita naman natin kung bakit ang mga personalidad na ilan ayaw nila magbitiw si Pangulo. Kasi ang uupo si Sara Duterte. Para sa kanila, si BBM ang mas maliit na kasamaan, lesser evil in English. Maaaring hindi ka sang-ayon dito, ngunit iyon ang tunay nilang pananaw. Kahit itanong sa mga kakamping, yun naman talaga katotohanan. Ilang taon nilang kinundena ang mga pagpatay na kaugnay ng war on drugs. Nasaksihan nila ito habang nangyayari. May ilan pa ngang personal na nakakilala sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay.
Sang-ayon ka man o hindi, ang mga karanasang iyon ang humubog sa kanilang paninindigang pampolitika. Samantala, ang mga pang-aabuso nung panahon ng batas militar sa ilalim ni Marcos Sr., bagamat mahalagang bahagi ng kasaysayan, ay mga pangyayaring naganap na maraming dekada na ang nakalipas. Totoo ang sakit na iniwan nito. Ngunit para sa maraming nakababatang Pilipino, ito ay kasaysayang kanilang nabasa at pinag-aralan. Hindi kasaysayang sila mismo ang naranasan. Nariyan din ang usaping ng katiwalian. Sa kabila ng napakaraming akusasyon at pag-ataking politikal, wala pa ring matibay na ebidensyang direktang nag-uugnay kay BBM sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Hanggang ngayon, ang pangunahing batayan ng mga paratang ay ang pabago-bagong salaysay ng tinatawag na 18 Bagmen. Ngunit para sa maraming mapanuring tagamasid, lalong nagiging questionable ang kanilang mga pahayag dahil sa mga hindi pagkakatugma, pagbabago ng kwento, mga kontradiksyon at kakulangan ng matibay na independenteng ebidensya na susuporta sa kanilang mga alegasyon. Sa katunayan, kung si BBM nga ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito, bakit siya pa ang naglantad ng issue, nag-utos ng investigasyon at ginawa itong usaping pambansa? Karaniwan, ang isang utak ng krimen ay nagtatago ng iskandalo. Post tayo dyan. Balik tayo sa Duterte administration. No? Pinatay ko ang aircon, nilalamig ako. Ngayon naman ay initan ako. Anak ng teteng, dapat may electric fan pala, no? Nung Duterte administration, anong nangyari? Balik tayo sa kasaysayan. Natatandaan niyo si Congressman Andaya, no? Para guided tayo, baka magkamali pa ako sa pag-alala. Puntahan natin ang post ni Nutriban Republic. Si Congressman Andaya, ito po yung kongresista na nagsiwalat ng mahigit sa 300 billion pesos. Na controversial na issue sa flood control project. 2018 to 2019 sa timeline po dito, Rolanda Andaya Jr. publicly exposed an alleged 332 billion pesos flood control controversy. He cited 213 billion in 2017 to 2018 allocations and another 119 billion pesos proposed for 2019. DBM then, led by Benjamin Jokno, denied facilitating any wrongdoing. Pero anong nangyari dito? Naging maingay ba ang issue na ito? Hindi. Wala. Kasi, ang duda, baka ang Duterte administration din ang nasa likod. At dapat maimbestigahan talaga ito patuloy. O ipagpalagay natin na walang alam si Duterte, kunyari. Kasi noong 2020, sa isang cabinet meeting, sinabi ni Rodrigo Duterte na ang DPWH ang pinakakurap na departamento sa ilalim ng ehekutibo. Dapat maimbestigahan. Ay paganong-ganon pa. May investigasyon ba na nangyari? Wala. Kaya, kung ang pagbabasihan natin ngayon, sino talaga ang may kasalanan? Yung Pangulo ng Pilipinas na sa kanyang sona mismo inilahad, mahiya naman kayo, na kinalaunan tinawag niya ang mga ito'y balasubas. Nagpaimbestiga at ngayon nagresulta na sa mga pagkakaso at pagkakakulong ng mga sangkot dito. Hopefully, madagdagan pa. Lahat sana. O yung Pangulo dati na puro satsat lang pero may isa walang naipakulong. Balik tayo dito sa binabasa ko po na panulat nitong si Fiscal EJ. Maaaring tahimik na lamang itong nalampasan ng lahat ng sangkot. Sa halip, pinili niyang ilagay ito
sa ilalim ng masusing pagsusuri ng publiko. Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yun, hindi magiging bukas ang isipan ng mas maraming mga Pilipino. Tapos sasabihin nila, si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind. Saan ka naman nakakita ng ganon? Alam niyo, simple lang ang lohika dyan. Kung si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang mastermind dyan, hindi niya gagawing national controversy ito. Hindi niya gagawing na ito'y pag-usapan araw-araw simula nang ihayag niya yan sa publiko. Kasi mahahalungkat at mahahalungkat yan eh. Oh. Anong nangyari sa Duterte? May nagbunyag. Kunyari nagsalita si Duterte, after that wala na. Ibig sabihin, malinis ba ang Duterte administration? Hindi. Naramdaman na nga dapat ng mga Pilipino yan eh. Kasi, kayong mga DDS mismo, alam nyo at ipinagmamalaki ninyo yung tinatawag na Build, Build, Build program ni Rodrigo Duterte. Bilang DDS, alam nyo ba kung gaano karami ang flood control projects ng Duterte administration? Tanong natin kay ChatGPT kasi sa akin pagkakaalam may 13,000 eh. Ilan lahat ang flood control projects ng Duterte administration? Tanong natin, ha? Yan. Total. Oh, dito nga. Ito, pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko itong babasahin ko eh. Oh, kay ChatGPT. Ito hindi po sa akin galing to. Oh, sabi dito, depende sa panahong tinutukoy ang sagot. O yan ha, ito, si ChatGPT ito. Hindi to bias. Pero si ChatGPT. Hanggang Hulyo 2021, iniulat ng DPWH na nakumpleto na ang 11,340 flood control projects sa ilalim ng Administrasyong Duterte bilang bahagi ng Build, Build, Build program. Pagsapit ng March 2022, bago matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang opisyal na bilang ay umabot na sa 13,917 flood control projects. Ito ang bilang na mas madalas banggitin sa mga ulat at infrastructure summaries ng kanyang administrasyon. Kaya muli, uulitin ko lamang ang bilang. 13,917 flood control projects. Pero pagkaupo pa lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag sumasapit ang tag-ulan, kaliwat kanan ang binabaha. O baka sabihin ninyo, kasi kinurap ng Marcos administration. Ipagpalagay natin, for the sake of discussion, na nakurap yung mga flood control projects simula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos. Anong nangyari doon sa 13,000 flood control projects sa panahon ni Rodrigo Duterte? Hindi nyo ba naiisip yon mga DDS? In particular, sinabi ni Rodrigo Duterte, ang Davao, hayaan mo lang yan. Huwag nyong bigyan niya ng halaga. Kaya ng mga taga Davao yan. Unahin ninyo yung mga ibang lugar sa Pilipinas, i-priority ninyo. Tapos malalaman natin kinalaunan, 51 billion pesos sa lahat ng mga kongresista na tatanging ang kanyang anak na si Pulong Duterte ang nakakuha ng pinakamalaking pondo na ibinigay sa mga kongresista. A total of 51 billion pesos from 2020, 2021, 2022. And accordingly, ang dami po dyan ang ginamit para sa mga proyekto ng DPWH. True, syempre. Ng pagiging congressman niya dyan sa First District. Pero tingnan nyo ang First District ng Davao. Every now and then nauulan, katakot-takot na baha ang inaabot. Kasalanan pa rin yan ng Marcos Jr. administration. Ang punto dito, sinisisi nyo ang administrasyong ito dahil corrupt.
Yan ang alegasyon ninyo. Pero hindi nyo nakikita mismo yung nakaraang administrasyon. 13,917 flood control projects, nasaan na? Nasaan na yung mga proyekto na yan? Ituloy ko po yung binabasa natin, napanulat ni Fiscal EJ dito, mga tol. Nasaan na si Fiscal EJ yan? Ayon pa po dito, sa panulat ni Fiscal EJ, ihambing ito sa mga alegasyon laban kay Sara Duterte tungkol sa daan-daang milyong pisong confidential funds at bilyon-bilyong pisong deposito sa bangko. Para sa maraming Pilipino, ang mga usaping ito ay sinasabing sinusuportahan ng mga dokumento, audit findings, financial records at iba pang konkretong ebidensya, hindi lamang ng mga akusasyon mula sa mga kalaban sa politika. Nare-realize nyo ba yon, mga DDS? Yung mga akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, sino ang nag-aakusa? Mga kalaban lamang sa politika. May mga audit findings ba? May mga financial records ba? May konkreto bang ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang sagot, wala. Pagdating kay Sara Duterte, may mga dokumento ba? May audit findings ba? May financial records ba? May mga konkretong ebidensya ba? Ang sagot, meron. Ang tanong na lamang kung ito talaga ay kapanipaniwala at malalaman natin yan sa paglilitis na magaganap sa kanya sa isang impeachment trial. Ano yung mga dokumento? Ito yung mga sinumiti mismo ng kampo ni Sara Duterte kaugnay ng paggamit nila ng confidential funds katulad ni na Mary Grace Piatos at iba pa. Ano yung audit findings? Ito yung notice of disallowance ng Commission on Audit kung saan niresolba na nila ito at ipinababalik ng Commission on Audit ang halagang mahigit sa 70 million pesos, bahagi ng 125 million pesos. With finality yon sa parte ng Commission on Audit. Inakit nga lang nila ito sa Korte Suprema. Kaya hanggang ngayon, hindi pa tapos ang usapin na yan. Ano pa? Yung another disallowance na ini-issue ng Commission on Audit, partikular sa 612.5 million pesos at bahagi po doon ang halagang mahigit sa 300 million pesos. Hindi pa yan final. Hindi pa nare-resolve with finality ng Commission on Audit. Pero ang punto, may mga findings ang audit. Financial records. Hindi naman siguro sinungaling ang Anti-Money Laundering Council sapagkat yung sinabi po nila na 4.7 billion pesos na covered at suspicious transactions na mag-asawang Sara at Mans Carpio. Hindi po yun kasinungalingan sapagkat yun mismo ay mga datos na nanggaling sa mga bangko. Ako, experience ko mismo yan. Bakit ko sinasabing experience ko mismo? Na-plug ako. Alam nyo bang blacklisted ako sa Union Bank of the Philippines? Kasi nung mga panahong iyon, yun yung ginagamit ko para sa sahod ko sa Facebook at YouTube combined. And once, not once but twice, sumahod ako ng mahigit sa kalahating milyon. Na-plug ako ng AMLC. Sinumiti ko yung mga dokumento. Nagtataka ako bakit hindi ako pinaniwalaan. Kitang-kita naman yung mga dokumento. Pero siguro kulang ako ng mga iba pang mga relevant documents. Kaya kung nangyari sa akin yun sa halagang almost 600,000 pesos, naka-record yun na ngayon sa AMLC. Kaya nga ako na blacklist. Tapos sasabihin nyo, hindi totoo yung kay Sara Duterte. Sa akin, may higit 500,000 pa lamang. Yung kay Sara Duterte, bilyon na ang pinag-uusapan. Total of 4.7